Marina, ano ba? Huwag ako kinahalik ka sa bata ko. Bakit? Mahina naman ang kiliti mo dyan, di ba? O gusto mo dito na lang sa... leeg mo? Tumigil ka na nga. Kung ano man ang nangyari sa ating kagabi, mali yun. Anong mali kung nag-enjoy naman tayo pareho? Lasing lang ako kagabi. Lasing ka, pero naramdaman mo pa rin kung gaano kasarap ang ginawa natin. Pwede ba, Ariel? Huwag ka nang mag-deny. Hindi mo na nga napigilan ang mga ungol mo sa sarap ng ginawa ko sa'yo eh. Kaya ituloy ulit natin ngayon. Sabi na, huwag halik ka sa liig. Tsaka, nasin mo yung kamay mo sa shorts ko. Sigurado ka? O sige, luluhod na lang ako. Marina, Huwag kang mag-alala. Hindi ito malalaman ng asawa mo. Mamaya pa siya matatapos maligo. Kaya enjoy mo na lang itong gagawin ko sa'yo. Okay, mga kamarkada, magandang lalaki po ako. Hindi. Okay, so eto, narinig natin ang storya, ang kwento ni Ariel na ano to parang ako medyo hindi ako nagagalit. Ayokong magalit, although gusto kong magalit. Ayokong magalit because I want to be as objective as possible sa pagbibigay ng kasi siya mismo nagtanong, 'di ba? Si Ariel lang nagtanong kung anong gagawin niya. Meron siyang two major questions na ibinigay. So I would want to be as objective as possible to be able to answer itong mga katanungan ni Ariel at yung hinihingi niyang payo. 'Di ba? Pero ngayon pa lang, I'll be warning you, mga kamarkada, that I will be I will concentrate on a moral standpoint dito sa aking punto de vista sa kwento ni Ariel. Okay, sa kanyang unang katanungan, dapat ko bang ipagpatuloy ang panunuyo kay Danica kahit parang sumuko na siya sa relasyon naming dalawa? Ang sagot ni Pops Eric, oo naman Ariel. Oo, ituloy mo ang panunuyo dahil nga ikaw mismo nagsabi, si Danica ang true love mo. Diba? It just so happened na nagkaroon ng trahedya, nagkaroon ng aksidente which rendered her unable to walk. Ika nga, di ba? Nalumpo siya. Pero, ikaw mismo nagsabing true love mo siya, but, I would like to raise the point na sinabi mo yung na-realize mong siya ang true love mo nung araw na iniwang ka niya. Bakit naman ganun? Ibig sabihin, pinakasalan mo siya na hindi mo talaga kinukonsider na siya yung true love mo. And I think that's a bit unfair para kay Danica. Yun yung unang pagiging unfair, di ba? Siguro, hindi ko uunahan ang pag-iisip mo, di ba? Siguro naisip mo na in time, matututunan mong mahalin ng lubusan itong si Danica at tuluyang kalimutan si Marina, di ba? Pero, nung sinubok ka na ng tadhana at dumating muli si Marina sa buhay mo, para bang actually yung pag-iwas-iwas mo sa kanya at hindi mo pagkwento kay Danica sa totoong naging sitwasyon ninyo ni Marina, 'di ba? I think that's the first step of you cheating on your wife. Dapat nung unang beses mo pa lang nakita, ay, yung caregiver, Danica, halika, kakausapin kita. Kasi itong caregiver na nakuha ninyo ng mama mo, ex-girlfriend ko yan eh. Sorry, I never mentioned her sa iyo kahit kailan. Dahil I didn't think na kailangan mo pang malaman ng tungkol sa kanya dahil wala na siya sa buhay ko eh. Nasa ibang bansa na siya eh. Dapat ganon, Ariel. Gusto kitang buhusan ng sabon na kapangalan mo eh. Anyway, that was the proper thing to do. Day one. Pero ang ginawa mo, umiwas ka. 'Di ba? Umiwas ka. Parang tinago mo na kilala mo siya. At doon tayo may problema. Para sa akin, doon tayo magkakaroon ng problema, Ariel.
that was your first move, that would tell me that you also wanted to cheat on your wife with Marina, with your ex-girlfriend. Diba? So, parang nalayo na ako doon sa tanong mo pero sa question number 1 mo, dapat mo ipagpatuloy ang panunuyo. Yes. And titiisin mo yan. Dapat, titiisin mo gaano man katagal. Ilang weeks, ilang months, ilang taon ang tumagal. Suyuin mo ng suyuin si Danica kasi ikaw na mismo nagsabi, siya ang true love mo and she's still your wife. She is your legal wife. That's the right thing to do. That's the moral thing to do. Diba? Pangalawang tanong, mas dapat ko bang subukan na ituloy ang relasyon namin ni Marina dahil siya ang nandyan para mahalin ako? Hindi. Kasi yung sa inyo was born out of cheating. Yes, you have to accept the hard truth na yung second time around ninyo ni Marina, kung siya man yung naging totga mo, kung siya man yung the one that got away, and then bumalik siya, nagkaroon kayo ng part 2, nagkaroon kayo ng second time around, yung second time around nyo, hindi na tama eh. You were cheating on your wife with your ex-girlfriend. And, parang icing on the Actually, hindi icing. Dapat pupu on the cake dahil sobrang binaboy nyo yung that scene, yung eksenang galit na galit si Danica dahil binaboy ninyo. Ang inyong tahanan, ang inyong kwarto. Diba? For me, that's one thing na hindi na talaga unimaginable. Ayan, that's the word, unimaginable. So, Ariel, pasensya ka na pare. Dapat siguro kakampihan kita dahil lalaki ako. Pero hindi talaga. I will never tolerate any form of cheating. And may mga nagsasabi nga na dito sa storya mo, ito yung parang unwilling cheater ka daw. Meron bang ganon? Walang ganon. Walang unwilling cheater. Marami kasing steps yan and you took all those steps. Sabi ko nga, di ba? Starting from step 1, dun pa lang hindi ka na umamin sa asawa mo na, Han, mahal, sweetheart, darling, yung caregiver mo, ex ko. Dun pa lang dapat wala na eh. Di pinalitan nyo, kumuha kayo ng iba, tas wala na. Di ba? Wala nang problema. Tatanong-tanongin ka niya, huy, bakit di mo naman kinuwento sa akin tungkol naging kayo pala ni Marina? Saka mo i-explain. Diba? But when times like those na nangyari sa inyo, pag yan ay naganap, ito mga kamarkada, pag ito yung mga pangyayari sa buhay ni Ariel, lalo sa inyong mga pare kong mga kalalakihan nakikinig, pag yan ang dumating sa buhay natin, una pa lang, if that situation comes true, ex mo magiging tagapag-alaga ng misis mo. Una pa lang, sabihin mo na. Kasi pag hindi mo sinabi, yun na yun. You just took the first step towards cheating. And it will never, ever end good. Gaya ng nangyari sa kwento ni Ariel. Kita nyo naman, di ba? So, yun, mga kamarkada, kung meron kayong pinagdadaanan kagaya ng ganito, I encourage you to pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Ask Him for strength. Ask Him for yung katatagan ba? Diba? Yung maging malakas ka sa paninindigan mo na ayaw mong gumawa ng masama. Na ayaw mong gawan ng masama ang asawa mo. Diba? Yun yung first step dapat. Hindi yung pag-deny na kilala mo na ex mo yung magiging tagapag-alaga niya. Siguro sa mga ibang sitwasyon pwede rin. Kahit sitwasyon sa opisina, basta be honest. Ang kailangan naman talaga sa napairalin sa isang relasyon, mag-boyfriend, girlfriend, mag-partner, mag-asawa, kailangan ng pinaka-base niyan along with love, ang pinaka-pundasyon niyan is honesty. Tatlo yan para sa akin, love, honesty, and respect. Pag isa doon nawala, magkakaproblema. Kailangan pag-usapan, kailangan lutasin. Okay?
So sana may napulot din kayo sa aking pagpapayo mga kamarkada. At para sa iyo Ariel, pag nagkita tayo, sige, libre kita 2 bottles. Yung isa ipapalo ko sa iyo, isa iinumin ko. Hindi, joke lang. Sana'y malunasan na at makita mo na ang liwanag. Sana'y matanaw mo na ang liwanag at sundan mo yun, puntahan mo. Hindi, joke ulit. Ayan. I'll be praying for you, Ariel, na sana'y magkaroon na ng tamang direksyon. Natatahakin ka sa iyong buhay. Okay, so maraming salamat din sa mga nagsiganap para sa kwentong ito. Of course, si Ariel, ginanapan po ni Dan Capucion. Si Kuya Dan. Oo. And si Marina was played by Cindy Bacena and Danica. Ang gumanap po dyan ay si Jen Friolo. Narinig din po natin ang mga tinig ni Paula Esquilio at ni Makoy Marcos. So hanggang sa muli, mga kamarkada, mga kapamilya,